Baka may narinig na kayong kuwento tungkol sa babaeng pinagtaksila ng sarili niyang asawa at buong pamilya nito, yung tipong isinakripisyo niya ang lahat para sa kanila pero itinapon lang siya na parang walang silbi. Pero ang kuwento ni Isabel de la Vega, ibang klase. Ito ang kuwento ng isang babaeng hindi lang bumangon matapos durugin, kundi gumanti ng napakasakit, kaya siguradong makarerelate kayo, at mamangha. Pagkalabas pa lang namin ng korte, kung saan luhaan kong tinanggap na wala akong makukuha maski 5, sinalubong agad ako ng hipag kong si Sofia sa labas ng bahay. Bawal kang tumapak sa pamamahay ko. Lumayas ka, sigaw niya. Halos ipukpok ang bawat salita sa mukha ko. Nakatayo sa likod niya, nakangiti ang asawa kong si Javier, at biyenan kong si Pilar, mga ngiting tagumpay. Pero hindi nila alam. Sa mismong sandaling iyon, ako ang huling tatawa. Tiningnan ko si Sofia ng diretso sa mata, at kalmado kong sinabi, ibinenta ko na ang bahay na to. At tungkol naman sa posisyon mong direktor, nilagdaan ko na rin ang iyong pagpapaalis ngayong umaga. Maayos na dumausdos ang gulong ng Mercedes sa makinis na aspalto ng eksklusibong subdivision, walang ingay, walang anumang bahid ng tensyon. Ngunit sa loob ng dibdib ko, isang malakas na bagyo ang nagngangalit. Nakaupo ako sa passenger seat. Iginala ang tingin sa bintana, kung saan nagniningning ang makulay na bugambilya sa ilalim ng ginintuang sikat ng araw sa isang hapon sa Maynila. Ang lahat ay napakaganda, napakatahimik. Ngunit bakit ang puso ko ay durog na durog? Sa tabi ko, si Javier, ang lalaking ilang oras pa lang ang nakakaraan ay legal na asawa ko, ay humuhuni ng isang melodiya. Masaya siya, isang walang hiya na kagalakan, na itinayo sa ibabaw ng aking kapahamakan. Nanalo lang siya sa isang malaking laban sa chess. Nakuha niya ang lahat ng ari-arian na itinuturing niyang kanya, at sa parehong oras ay inalis niya ako. Ang probinsyanang asawa, masunurin at hindi nakarapat-dapat sa kanyang posisyon bilang CEO, ay nag-iisip ng isang maliwanag, na kinabukasan kasama ang kanyang bata at magandang mistress na nagdadalang tao ng tagapagmana ng kanyang dugo, na may umuusbong na propesyonal na karera. Wala siyang ideya na ang lahat ng kanyang pag-aari, ang lahat ng kanyang pinapangarap, ay mawawala sa loob lamang ng ilang minuto. Huminto ang kotse sa harap ng gate ng isang 3-story Mediterranean-style na bahay. Ang bahay kung saan ibinuhos ko ang buong puso at talento ko bilang financial investor. Inalagaan ang bawat sulok, hanggang sa maging isang obra maestra, ang isang dating bakanteng lote. Ito ang naging tahanan ko, ang ipinagmamalaki ko, ang pugad na itinayo ko ng buong pagmamahal at sakripisyo. Ngunit ngayon, sa harap ng aking mga mata, ito ay isa lamang malaking entablado para sa huling yugto ng palabas na ito. Bumaba si Javier ng kotse, nang walang kaunting galang na pagbubukas ng pinto para sa akin, tulad ng dati. Dumiretso siya sa entrance na may anyo ng isang tunay na Ginoo, na bumabalik sa kanyang mga teritoryo. Huminga ako ng malalim. Pilit pinipigilan ang buhol ng kapaitan na bumabara sa aking dibdib. Magpakatatag ka, Isabel, sabi ko sa sarili ko. Malapit nang matapos ang palabas. Hindi ka pwedeng bumigay ngayon. Binuksan ko ang pinto, kinuha ang maliit kong bag, at tahimik siyang sinundan. Ngunit pagdating ko pa lang sa pintuan, isang figura ang sumugod sa akin, iniunat ang mga braso, upang harangan ang daanan ko, na parang isang inahing manok, na pinoprotektahan ang kanyang teritoryo. Si Sofia ito, ang aking mahal na hipag. Nakasuot siya ng fitted na branded na damit, walang bahid ng dumi ang kanyang makeup, at nakahalukip-kip. Tinitingnan ako ng may kayabangan ng nanalo, na nakatingin sa isang kaawa-awang talunan. Saan ka pupunta, dating hipag? Ang kanyang boses, matalim at mapanlait, ay umalingaw-ngaw sa tahimik na patio. Bingi ka ba o hindi mo narinig ang hukom? Hindi ka na bahagi ng pamilyang ito. Bawal kang tumapak sa bahay ko. Bahay mo? Ngumiti ako ng may pag-uyam. Isang rhetorical na tanong na puno ng pagka-sarcastic. Oo. Bahay ko. Bulong niya ng may kayabangan. Itinaas ang kanyang baba. At ng buong pamilya ko. Hindi welcome dito ang walang silbi na parasito na tulad mo. Kunin mo ang mga gamit mo at lumayas ka sa paningin ko. Itinuro niya ang isang sulok ng hardin kung saan nakatapon ang aking maleta. Ang maleta na naglalaman ng 10 taon kong kasal. Basta na lang itinapon doon. Nasira ang lock. At ang aking mga damit, mga libro. Ang aking iilang alaala ay nakakalat sa berdeng damuhan. Isang hindi mailarawan na kahihiyan. Sa sandaling iyon, lumabas si Nanay Pilar at Javier mula sa bahay. Hindi sila gumawa ng anumang pagtatangka na mamagitan,
Nanatili lamang sila doon na nakahalukip-kip at may ngiti ng kasiyahan, na parang nag-enjoy sa isang dula na idinirek ng kanilang sariling anak. Gusto nila akong makitang durugin, nagmamakaawa. Tama siya, Isabelita, sabi ni Pilar ng may matamis na boses. Ngunit bawat salita ay may lason. May mga manugang at may mga manugang. At hindi ka na nababagay sa antas ng aming pamilya. Oh, kunin mo itong kaunting pera. Kinuha niya mula sa kanyang crocodile skin na bag, ang isang hindi gaanong makapal na tumpok ng pera, at itinapon sa sahig, sa harap ko. Isipin mo ito bilang huling gawa ng kawanggawa. Kunin mo ang pera at umalis ka. Huwag mo nang abalahin ang bagong buhay ng anak ko. Isabel. Namagitan din si Javier. Tiningnan niya ako nang walang bahid ng pagsisisi. Tanging ang malupit na lamig ng isang taong nakamit ang kanyang layunin. Tapos na ang lahat. Huwag ka nang kumapit dito. Lalo mo lang sisisirain ang sarili mo. Hindi ka na nabibilang dito. Tanggapin mo. 7 taon. 7 taon akong gumanap bilang isang debutadong asawa at ulirang manugang. 7 taon kong pinayagan ang buong pamilya niya na magmula sa isang simpleng buhay tungo sa karangyaan. Nakatira sa chalet na ito, nagmamaneho ng mga luxury car, nakasuot ng branded na damit, at ito ang nakuha ko bilang kapalit. Ang pag-abandona, ang kahihiyan, at ilang mumuna itinapon sa sahig na parang sa isang pulubi. Kumulo ang dugo ko. Ngunit bigla akong tumawa. Isang mahinang tawa, ngunit sa tensyonadong kapaligiran na iyon, malinaw at mapaghamon ang tunog. Isang tunog na ganap na labas sa script na kanilang inihanda. Ang tawa ko ay nagpatigil sa kanilang tatlo. Ang kanilang matagumpay na mukha ay nagbago sa kakaibang pagtataka. Ano ang tinatawanan mo? Kunot noong tanong ni Javier. Nababaliw ka na ba? Hindi ako sumagot. Dahan-dahan kong pinunasan ang luha na banta ng bumagsak. Itinaas ko ang aking ulo at tiningnan sila sa mata isa-isa. Ang aking tingin ay hindi na ng sakit o takot. Ito ay malamig, matalim, at puno ng malalim na awa. Tiningnan ko si Sofia, ang mayabang na hipag. Bahay mo, sigurado ka. Pagkatapos, nang may kakaibang kalmadong boses, ngunit ang mga salita ay bumagsak na parang martilyo, sinabi ko, ikinagagalit ko para sa iyo, Sofia. Ibinenta ko na ang bahay na ito. Ano? Ano? Bulong ni Sofia, nakatatak ang ngiti sa kanyang labi. Nagsisinungaling ka. Anong karapatan mo para ibenta ang bahay ng kapatid ko? Haha, sa pagkakataong ito, siya naman ang tumawa, isang pilit na tawa, na parang narinig niya ang pinaka-ridiculous na biro sa mundo. Sino ang akala mong ikaw para takutin ako? Anong kapangyarihan ang akala mong mayroon ka sa kumpanya? Para malaman mo, ako ang marketing director, ang kanang kamay ng kapatid ko. Isa ka lang pinababayang may bahay. Hindi ko siya pinatapos. Itinaas ko ang aking kamay upang putulin siya. Marketing director. Ngumiti ako. Mayroon akong isa pang masamang balita para sa iyo. Tungkol sa posisyon mong iyan, nilagdaan ko na rin ang iyong pagpapaalis ngayong umaga. Sa pagkakataong ito, hindi lang si Sofia, kundi maging si Javier at Pilar ay natigilan. Tiningnan nila ako, na parang nababaliw ako, na parang nagdedeliryo. Ano ang sinasabi mo? Unggol ni Javier. Anong autoridad mo para tanggalin sa trabaho ang kapatid ko? Ngumiti ako ng isang mahiwagang ngiti. Nagtatanong ka kung anong autoridad. Sige. Tahimik kong kinuha ang aking telepono mula sa bag. Naghanap sa aking mga contact at huminto sa pangalang Sergio Assistant. Pinindot ko ang call at inactivate ang speakerphone. Yes, President? Isang boses ng lalaki, nasa middle age, napakarespetado at propesyonal, ang umalingaw-ngaw mula sa kabilang linya. Mayroon po ba kayong instructions para sa akin, President? Nagkatinginan silang tatlo muli. Naguguluhan. Isang masamang pakiramdam. Isang ganap na kalituhan. Ang nagsimulang bumalot sa kanilang isip. Binaliwala ko sila at nagpatuloy sa pagbibigay ng utos. Ang aking boses ay hindi na ng isang may bahay, kundi ng isang pinakamataas na leader na may hawak na kapangyarihan sa buhay at kamatayan. Sergio, kailangan kong asikasuhin mo ang 2 bagay kaagad. Una, ang chalet sa Calle de los Almendros, number 12. Ibinenta ko ito kay Mr. Ramos noong nakaraang linggo. Ang kontrata ay nasa notaryo na. Pakitawagan ng kanyang abogado at sabihin sa kanya na ipadala ang kanyang mga tao upang simulan ang paglilipat ng ari-arian kaagad. Ano? Ibinenta mo talaga ang bahay? Sigaw ng tatlo ng sabay-sabay na may boses na puno ng takot. Nagsisinungaling ka.
Hindi mo magagawa iyan. At pangalawa, nagpatuloy ako ng may boses na kasing lamig ng yelo. Binabaliwala ang kanilang mga sigaw. Ipadala ang opisyal na resolusyon ng Board of Directors kay Miss Sofia Moreno. Ang pagpapaalis sa kanyang posisyon bilang Marketing Director ay epektibo simula ngayong araw. Mga dahilan, inkompetensya at paglabag sa propesyonal na etika. At bukas ng umaga, gusto ko ng isang detalyadong ulat tungkol sa financial situation ng subsidiary na pinamumunuan ng dating CEO, si Javier Moreno. Binaba ko ang telepono at bumaling upang tingnan ang kanilang tatlong mukha na maputla na parang bangkay. Nakabaon pa rin sa hindi makapaniwalang pagkabigla. Tinanggap ko ang diborsyo. Sabi ko na, may malamig na ngiti sa labi. Ngunit marahil ay dapat kayong maghanda na lumabas sa bahay ko. At sa kumpanya ko rin, hindi ba? Bumaba ang telon. At nagsisimula pa lang ang kanilang bangungot. Kung curious kayo kung sino talaga si Isabel, bakit mayroon siyang ganitong kapangyarihan, at ano ang magiging kapalaran ng pamilya ng kanyang taksil na asawa, pagkatapos ng malamig na sentensyang ito, mag-like, share, at mag-subscribe sa channel, upang hindi ninyo mapalampas ang susunod na mga yugto ng kapanapanabik na kuwentong ito. Ang inyong suporta ang aming pinakamalaking motibasyon, upang patuloy na magdala sa inyo ng malalim na kuwento ng buhay. Paalam at hanggang sa susunod. Ang malawak na patio ng chalet ay nabalot sa isang nakakasakal na katahimikan na sinira lamang ng bulong ng hangin sa mga dahon ng puno. Ang tatlong tao, na kanina lang ay puno ng kayabangan, ngayon ay nanatili pa ring walang kibo na parang mga estatwa ng bato. Ang kanilang mga mukha ay nagbago, mula sa pagkabigla at kalituhan tungo sa ganap na takot. Ang titulong presidente at ang mga utos ng pagpapaalis na inilabas ng may hindi matatawarang autoridad ay nagbigay ng nakamamatay na dagok na sumira sa kanilang kapalaluan at mga delusyon ng kadakilaan. Tiningnan nila ako, hindi na nang may paghamak ng nakatataas, kundi nang may nakakabaliw na pagdududa, isang malabong takot sa isang puwersa na hindi nila maunawaan. Ano? Ano ang sinabi mo? Si Javier ang unang bumulalas ng may nanginginig na boses, nawawala ang lahat ng composure ng isang CEO. Sino ang tinawagan mo, President? Anong komedya ang ginagawa mo? Isabel, Miss Suchis. Binanggit niya ang aking tunay na pangalan, isang pangalan na matagal ko nang hindi nababanggit. Marahil sa kanyang takot ay naipatawag niya ito nang hindi sinasadya sa huling pagtatangka na kumapit sa isang pamilyar, sa kaunting kontrol, komedya. Binitawan ko ang isang mapait na tawa. Sino ang nag-acting sa loob ng 7 taon? Ako ba o kayo? Gumanap din kayo bilang isang kagalang-galang na pamilya. Naniloko ninyo ang inyong sarili, nakalimutan kung sino ang nagbigay sa inyo ng entablado at script. Hindi ko na gustong makipagtalo pa. Kinuha ko lang ang aking bag, nilampasan sila, at pumasok sa bahay. Mula noon, ang bahay na ito ay tunay na akin. Nagtungo ako sa sofa, kung saan minsang tiniis ko ang kanilang mga kahihiyan at kalmado akong umupo. Ikinrus ko ang aking mga binti, sumandal, at kinuha ang postura ng tunay na may-ari. Naghihintay na asikasuhin nila ang mga nanghihimasok. Tiningnan ko silang tatlo, nakatayo pa rin, tulala, sa pintuan, at isang malalim na kalungkutan ang bumalot sa akin. Minsan kong minahal, minsang naniwala, minsang pinakaaasam-asam ng buong lakas ang isang kumpletong pamilya para lang harapin ang malupit at masakit na katotohanan ito. Ang mga alaala ng nakalipas na mga taon ay bumalik sa akin. Hindi ang mga matatamis, kundi ang mga desisyon na nagdala sa akin sa puntong ito ng pagbabago. Hindi ako ang mahirap at sunod-sunurang babae na akala nila. Ako si Isabel de la Vega, nag-iisang anak at tagapagmana ng isa sa pinakamahalagang financial investor sa Espanya. Ang aking ama, bago mamatay, ay iniwan sa akin hindi lamang isang napakalaking kayamanan, kundi pati na rin ang isang isip na sinanay upang makita ang mga numero, mga pagsasabuatan, at ang mga puso ng tao. Ngunit ang kayamanan at katalinuhang iyon ay naging isang pasanin. Mula pa noong bata ako, lagi akong napapalibutan ng mga manliligaw, mga eleganteng at talentadong lalaki. Ngunit sa kanilang mga mata, lagi kong nababasa ang parehong bagay, kasakiman. Hindi ako ang gusto nila. Gusto nila ang imperyong nasa likod ko. Pagod na ako, sawa na sa mundo ng alta sosyedad, puno ng kaplastikan at kalkulasyon. Na nasabik ako sa isang bagay na simple. Isang pag-ibig na nagmula sa pagkakasundo ng dalawang kaluluwa. Isang lalaking magmamahal sa akin dahil sa kung sino ako, kahit na hindi ako isang negosyante sa mundo ng negosyo,
At pagkatapos ay gumawa ako ng isang desisyon na itinuring ng marami na kabaliwan. Nagpa siya akong itago ang aking pagkakakilanlan. Lumikha ako ng isang bagong karakter. Si Ana Garcia, isang babae mula sa ordinaryong pamilya. Nagtapos ng isang disenteng unibersidad sa ekonomiya, ngunit hindi elitista. Nagtatrabaho bilang isang clerk sa isang maliit na kumpanya. Gusto kong subukan. Gusto kong makita kung kapag hindi na ako si Isabel de la Vega, kapag isa na lang akong ordinaryong babae, na may sapat na sahod para mabuhay, makakahanap ba ako ng tunay na pag-ibig? Nakilala ko si Javier sa isang economic conference. Siya noon ang sales manager sa isang medium-sized na kumpanya. Gwapo siya, mahusay magsalita, at nagpakita ng malakas na kumpiyansa at ambisyon. Napansin niya ang mga matatalim kong tanong sa isa sa mga speaker. Nagawa niyang magpakilala, at nagsimula kaming mag-usap. Hindi niya tinanong kung saan ako nagtatrabaho, o kung anong uri ang pamilya ko. Tungkol lang sa kanyang ambisyon. Sa kanyang mga pangarap ang pinag-uusapan niya. Sabi niya gusto niyang itayo ang sarili niyang karera. Patunayan sa mundo ang kanyang halaga. Sabi niya kinasusuklaman niya ang mga umaasa sa kanilang pamilya. Perpekto niyang ginampanan ang papel ng isang lalaking may sariling pagpapasiya, independent, at walang interes sa material. Naakit ako sa imaheng iyon. Akala ko ito na ang lalaking hinahanap ko, isang taong may kaparehong pangarap sa akin, na hindi intimidated ng isang matalino at malakas na babae. Ang aming pag-ibig ay namukadkad mula sa paghanga at pagkakapareho. Minahal ko siya ng tapat at walang kalkulasyon. Nagpa siya akong itatayo ko kasama niya ang kanyang sariling imperyo, at ako ang susuporta sa likod. Ngunit marahil nagkamali ako mula sa simula. Marahil ang pag-ibig na akala ko ay tapat ay bahagi lamang ng isang mas malaking palabas, isang palabas na idinirect niya mula sa unang sandali nang makilala niya ako. Alam ba niya kung sino ako mula sa simula? Pagkatapos ng isang panahon ng mainit na panliligaw, nagpa siya akong magpakasal kay Javier. Akala ko siya ang kulang na piraso, ang kasama sa buhay na makakasama ko hanggang sa huli. Hindi ko alam na ang desisyong iyon ang unang hakbang tungo sa isang bitag na inilatag ng may masamang layunin. Bago ang kasal, gumawa ako ng isang bagay na noon ay itinuring kong patunay ng pag-ibig at ganap na tiwala. Gusto kong tulungan si Javier na matupad ang kanyang pangarap na magkaroon ng sarili niyang kumpanya. Sinabi ko sa kanya na mayroon akong maliit na ipon, isang mana mula sa aking mga magulang, at gusto kong invest iyon sa kanya. Sa simula, marangal na tumanggi si Javier. Hindi ko matatanggap ang pera mo. Ako ay isang lalaki. Kailangan kong kumilos ng mag-isa. Perpekto niyang ginampanan ang papel ng isang lalaking may mataas na pagpapahalaga sa dangal. Ngunit ako, bulag sa pag-ibig, lalo pang humanga, at nagnanais na tulungan siya. Kinailangan kong ipilit ng husto. Sinabi ko sa kanya na hindi ito regalo, kundi isang investment sa kanyang talento, na nagtitiwala ako sa kanya. Hindi magtatagal, mag-asawa na tayo. Ang tagumpay mo ay tagumpay ko. Sa wakas, pagkatapos ng ilang pagtanggi, pumayag siya ng pilit, at ganoon nabuo ang Impulso Creativo SL, isang kumpanya ng marketing at komunikasyon, ang larangan kung saan pinakamalakas si Javier. Hindi ako lumitaw sa anumang papeles, hindi ako nagpakita. Ako ay isang tahimik na investor. Ang lahat ng kapital, mula sa mga gastos sa pagtatatag at upa ng opisina, hanggang sa mga suweldo ng mga unang buwan, ay ibinigay ko. Ngunit sa mga dokumento, ang nag-iisang nagtatag at may-ari ay si Javier Moreno. Ibinigay ko sa kanya ang isang kaharian sa sarili kong mga kamay. Pagkatapos ng kasal, hindi ako huminto doon. Nagpa siya akong magretiro sa likod ng tagpo, gumanap bilang isang may bahay, upang lubos na masuportahan ang karera ng aking asawa. Ngunit ang aking suporta ay hindi limitado sa mainit na pagkain at mga salita ng pagpapalakas ng loob. Ginagamit ko ang aking pinakamalakas na sandata, ang isip ng isang financial genius at isang malawak na network ng mga koneksyon na minana ko sa aking ama. Ako ang naging strategic sa likod, ang tunay na CEO ng Impulso Creativo. Bawat diskarte sa negosyo, bawat marketing plan ni Javier ay mayroon ng aking payo at direksyon. Siya ang gumagawa, ang nagpapakita ng mga ideya sa mga kasosyo, ngunit ako ang naglalatag ng buong plano. Ginagamit ko ang aking mga investment funds sa pamamagitan ng mga shell companies, mga kumpanya na walang nakakaalam na pag-aari ko, upang lumikha ng mga oportunidad para sa kanyang kumpanya. Nagmumungkahi ako sa malalaking kasosyo sa aking network na unahin ang mga kontrata sa kumpanya ng aking asawa. Milyon-milyong kontrata,
Malalaking proyekto ang dumarating sunod-sunod sa Impulso Kreatibo. Ang kumpanya ni Javier ay naging isa sa pinaka-prestihiyoso sa sektor sa loob lamang ng ilang taon. Si Javier ay naging isang simpleng sales manager, tungo sa isang bata, at talentadong CEO, isang modelo ng tagumpay na hinahangaan ng lahat. Ang kinang ng tagumpay ay ganap na bumulag sa kanya. Nagsimula siyang maniwala na ang lahat ng kanyang nakamit ay bunga ng kanyang sariling at pambihirang talento. Nakalimutan niya kung sino ang lumikha ng mga oportunidad na iyon na bumagsak mula sa langit. Nakalimutan niya kung sino ang nagpuyat sa gabi upang idisenyo ang mga diskarte na nagdala sa kanya sa tagumpay. Itinuring niya ang aking sakripisyo bilang natural na bagay. Ginawa niya akong mula sa isang kasama at kasosyo tungo sa isang malabong anino sa likod niya. Hindi ko agad napansin. Masyado akong masaya. Masyadong ipinagmamalaki ang tagumpay ng aking asawa. Akala ko ang kanyang tagumpay ay ang aking kaligayahan. Hindi ko alam na ang halimaw ng ambisyon, na ako mismo ang nagpakain ay mayroon ng mga pakpak, upang lumipad at nagsisimula, nang tingnan ako ng may ibang mata, ang mga mata ng isang taong gustong kunin ang lahat. At hindi lang siya, ang buong pamilya niya, na aking tinanggap ng buong puso, ay nagsimula ng patalasin ang kanilang mga kuko, naging isang salot ng mga sakim na parasito, na handang sipsipin ang bawat patak ng aking dugo. Next teen. Nang magsimulang lumakas ang imperyo na lihim kong itinayo para kay Javier, nagpasya siyang dalhin ang buong pamilya niya mula sa probinsya patungo sa syudad. Sabi niya gusto niyang suklian ang kanyang mga magulang. Nakarapat-dapat ang kanyang nanay at kapatid sa isang mas magandang buhay. Bilang isang mabuting asawa, syempre, hindi ako tumutol. Sa halip, buong puso ko siyang sinuportahan. Gamit ang sarili kong pera, binilhan ko sila ng isang luxury apartment malapit sa aming bahay. Ganap ko itong pinuno ng gamit, walang kulang. Akala ko iyon ang tama para pagsamahin ang pamilya. Para makapagtrabaho ng tahimik si Javier, ngunit hindi ko naiisip na hindi ko pala tinatanggap ang mga mahal sa buhay, kundi isang salot ng mga parasito sa sarili kong bahay. Sa simula, labis silang nagpapasalamat. Si Pilar, ang aking biyenan, ay araw-araw na pumupunta sa bahay, na may dalang mga produkto mula sa kanilang probinsya, at hindi tumitigil sa pagpapasalamat. Ay, Isabelita, salamat sa iyo, ang buong pamilya ay nakapagbago ng buhay. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Si Sofia, ang aking hipag, ay napakalapit din. Lagi akong tinatawag na hipag, ng matamis, ngunit ang maskarang iyon ng pasasalamat ay hindi nagtagal. Habang nasanay sila sa buhay ng karangyaan, sa pagkakaroon ng lahat ng sakop, ang kanilang sakim at makasariling kalikasan, ay nagsimulang magpakita ng walang hiya. Itinigil nila ang pagtingin sa aking mga gawa, bilang tulong, at nagsimula ng ituring ang mga ito bilang isang obligasyon. Inakala nila na ang aking ari-arian, ay kanila rin. Nagsimulang humingi si Pilar ng mga walang katuturang bagay. Isabel, ang bag mo na yan ay napakaganda. Bilhan mo ako ng ganoon. Pagkatapos ng lahat, ako ang biyena ng CEO. Kailangan kong panatilihin ang isang imahe. Ang perlas na kwintas mo ay maganda. Pero hindi bagay sa akin ang kulay. Bilhan mo ako ng diamond. Mas malala pa si Sofia. Tratuhin niya ako na parang ATM na naglalakad. Hipag, ipahiram mo sa akin ang iyong credit card para mamili kasama ang aking mga kaibigan. Isabel, hindi mo gagamitin ang kotse mo ngayon. Ipahiram mo sa akin para sunduin ang boyfriend ko. Ang akin ay masyadong ordinaryo. Nahihiya ako. Hinihingi nila ng may nakakagulat na naturalidad, na parang karapatan nila. Kung tumanggi ako, agad silang magtatampo. Nagpapahiwatig na ako ay kuripot, na kahit mayaman ako, ay wala akong klase, at hinahamak ko ang pamilya ng aking asawa. Ngunit ang pagdurugo sa pinansyal ay hindi ang pinakamasakit. Ang higit na sumakit sa akin ay ang psikolohikal na pag-atake. Nang magsimulang lumakas ang posisyon ni Javier, naramdaman nila na ako, isang may bahay, ay isang hindi angkop na tala, isang mantsa sa kanilang prestihiyosong pamilya. Nagsimula silang hayagang hamakin ako, at subukang pabagsakin ako. Isabel, sabi ni Pilar sa isang family dinner, dapat kang sumali sa ilang klase ng etiquette o ballroom dancing. Kung lagi kang nasa bahay, sasabihin ng mga tao na pinakasalan ng anak ko ang isang probinsyana na hindi marunong makisama. Totoo iyan, hipag, dagdag ni Sofia. Lahat ng kaibigan ko ay nagtatanong kung bakit ang asawa ng CEO ng Impulso Kreatibo ay napakasimple manamit. Kailangan mong alagaan ang iyong sarili,
Alam mo kung paano manamit at mag-makeup upang maging karapat-dapat sa kapatid ko. At si Javier, ang asawa na labis kong minahal, ay walang sinabing anumang salita upang ipagtanggol ako. Ang kanyang katahimikan ay isang pahintulot. Sumama pa nga siya sa kanila. Honey, tama ang payo ng nanay at kapatid ko. Dapat magbago ka ng kaunti. Gusto ko ring ipagmalaki ang asawa ko kapag lumabas ako. Ganap na nakalimutan niya kung sino ang nagbigay sa kanya ng status na iyon. Nakalimutan niya na kung wala ako ay mananatili siyang isang simpleng sales manager. Magkasama silang ginawa akong isang estranghera, isang nanghihimasok sa mundong ako mismo ang gumawa. Nasiyahan sila sa aking pera, habang niyuyurakan ang aking pagpapahalaga sa sarili. Sila ay isang salot ng mga parasito, na hindi lamang sumisipsip ng dugo, kundi nag-i-inject ng lason sa host na nagpapakain sa kanila. Malaki ang aking pagdurusa. Lubos akong nadismaya. Nagkaroon ng mga pagkakataon na gusto kong ilantad ang lahat. Itapon silang lahat mula sa aking buhay, ngunit hindi ko magawa. Ang pag-ibig para kay Javier, bagaman nasaktan, ay naroon pa rin, at mayroon pa rin akong maliit na pag-asa. Ang pag-asa na balang araw, ay mapagtanto niya ang kanyang pagkakamali, kung sino ang nagmamahal, at nagpakasakit, ng totoo para sa kanya. Hindi ko alam na ang aking pag-asa ay isang ilusyon, dahil habang sinusubukan kong iligtas ang isang bulok na kasal, siya naman sa ibang lugar, ay nagtatayo na ng bagong pugad. Habang mag-isa akong humaharap sa salot na iyon ng mga parasito sa aking sariling bahay, si Javier, ang asawa na pinipilit ko pa ring kapitan, ay abala sa pagtatayo ng isa pang paraiso, isang paraiso na itinayo sa aking pera, at kanyang mga kasinungalingan. Ang huling patak na sumira sa lahat, ang pangyayari na nagwasak sa aking huling mga ilusyon tungkol sa lalaking iyon, ay dumating isang hapon ng malakas na ulan. Anibersaryo iyon ng pagkamatay ng aking ama. Tulad ng bawat taon, ako mismo ang nagmamaneho, patungo sa dating bahay ng pamilya sa labas ng syudad, kung saan matatagpuan ang panteon ng pamilya, upang magdala ng mga bulaklak sa aking mga magulang. Binalaan ko si Javier isang linggo ng mas maaga, at ipinangako niya sa akin na aayusin niya ang kanyang iskedul upang samahan ako. Ngunit sa huling sandali, tumawag siya na mayroong siyang urgent meeting sa mga foreign partners na hindi niya pwedeng kanselahin. Ang kanyang boses sa telepono ay puno ng panghihinayang at paghingi ng tawad. Bagaman medyo malungkot, naniwala ako sa kanya. Mag-isa akong nagmaneho sa ilalim ng ulan, ngunit marahil ang tadhana ay gusto kong makita ang kanyang tunay na mukha. Pauwi na. Habang naghihintay sa isang traffic light sa isang malaking intersection, nasaksihan ko ang isang hindi malilimutang eksena. Ang puting Audi Q7 ni Javier ay nakaparada sa kabilang kalsada, sa harap ng isang eksklusibong butik ng damit ng sanggol. At ang lumabas ng kotse ay hindi lamang siya. Nang may lubos na pag-iingat, binuksan niya ang pinto at pinrotektahan ng isang payong ang isang batang babae. Nakasuot siya ng maluwag na maternity dress, ngunit hindi maitago ang isang medyo malaking tiyan. Yumakap siya sa bewang nito ng may pagmamahal, at pareho silang pumasok sa tindahan. Gumuho ang mundo ko sa intersection na iyon. Ang ingay ng mga busina sa paligid ko ay tila nawala. Umuugong ang aking mga tenga. Napuno ng luha ang aking mga mata. Urgent meeting. Foreign partners. Lahat ay walang pakundangan na kasinungalingan. Wala siya sa meeting. Bumibili siya ng mga gamit para sa kanyang anak na hindi pa ipinapanganak kasama ng ibang babae. Hindi ko alam kung gaano katagal ako nanatili doon na parang tuod. Nang magising lang ako sa patuloy na busina mula sa likuran, doon lang ako nag-react. Nanginginig ang aking mga kamay. Naramdaman ko ang matinding lamig. Hindi ako nagmaneho pa uwi. Lumiko ako at sinundan siya. Kailangan kong malaman kung sino ang babaeng iyon. Kailangan kong malaman kung gaano kalalim ang kanyang panloloko. Nagpark ako sa isang discreet na sulok at tahimik na nagmasid. Isang oras pagkatapos, lumabas sila na may dalang maraming bag. Mukha silang masaya na parang mag-asawa na malapit nang salubungin ang kanilang unang anak. Siya ang nagmamaneho, at sinundan ko ulit siya. Hindi nagtungo ang kotse sa opisina o sa aming bahay. Nagtungo ito sa isang luxury apartment complex sa Salamanca District. Nagpark sila at pareho silang pumasok sa isang eleganteng gusali. Hindi ko sila sinundan. Nanatili ako sa kotse, na nakatingin sa mga ilaw, na bintana na may sirang puso. Mayroon siyang ibang bahay, ibang pamilya, at ako, ang kanyang legal na asawa, ay naging isang estranghera, isang tanga na walang alam. Kinagabihan na iyon, hindi na ako umuwi.
Nag-book ako ng kwarto sa hotel, at mag-isa akong umupo sa dilim, pilit inayos ang mga piraso ng aking buhay. Umiyak ako. Umiyak ako para sa aking katangahan, para sa aking nasayang na pag-ibig, para sa 10 taon ng kabataan, na walang awang niyurakan. Kinaumagahan, hindi na ako umiiyak. Ang sakit ay nagbago sa isang malamig na puot. Tinawagan ko ang aking assistant, si Sergio. Sergio, imbestigahan mo ang isang babae at isang address. Ibinigay ko sa kanya ang plate number ng kotse ng babae at ang address ng apartment. Sa loob ng ilang oras, nakuha ko ang mga resulta. Ang babae ay nagngangalang Elena. Siya ang personal secretary na in-hire ni Javier kamakailan lamang, mahigit 1 taon na. Isang bata, maganda, at ambisyosong babae. Ang apartment sa Salamanca ay inupahan ni Javier, at ang sanggol na kanyang dinadala, ayon sa kanya, ay ipinagmamalaki niya sa kanyang mga kaibigan, ay anak ng CEO. Ang lahat ay malinaw. Hindi lang siya nagtaksil, kundi magkakaroon siya ng anak. Niloko niya ako sa isang hindi mapapatawad na paraan. Ang aking pag-ibig, ang aking sakripisyo, ang aking pasensya, ang lahat, ay naging isang nakakakilabot na biro. Naunawaan ko na oras na upang tapusin ang palabas ng pagpapaubaya. Wala na akong dahilan upang kumapit sa isang patay na kasal, ngunit hindi ako aalis ng madali. Hindi ko papayagan na siya, at ang kanyang pamilya, ay magsaya, at maging masaya sa gastos ng aking paghihirap. Kung ito ay impyerno, magsasama-sama kaming babagsak. Isang bagong plano ng paghihiganti, mas malupit at mapagpasya, ang nagsimulang mabuo sa aking isip. Ang katotohanan tungkol sa anak ni Javier, ang huling saksak na pumutol sa anumang sentimental na ugnayan, anumang mahinang pag-asa na natitira sa akin. Hindi ko na naramdaman ang sakit ng isang pinagtaksilang asawa, kundi ang malamig na puot ng isang kalaban sa isang laro ng chess, isang taong niloko at determinadong baliktarin ang sitwasyon sa anumang halaga. Hindi na ako lumalaban ng mag-isa. Lumapit ako sa aking matalik na kaibigan. Ang aking nag-iisang pinagkakatiwalaang kakampi sa sandaling iyon. Ang aking personal na abogado, si Arturo, isang lalaking nasa edad na nagtrabaho sa aking ama, mula pa sa simula, at mas nakakaalam kaysa kanino man, sa mga legal na pasikot-sikot ng imperyo ng pananalapi na aking itinago. Ikinuwento ko ang lahat. Ang aking nakatagong pagkakakilanlan, ang pekeng kasal, ang mga ebidensya ng pagtataksil, at ang mga pakana ng pamilya ni Javier. Si Arturo, pagkatapos makinig ng tahimik, ay hindi mukhang nagulat, napabuntong hininga lang siya ng pagod. Binalaan na kita mula sa simula, Isabel. Ang puso ng tao ang pinakamahuhulaan. Ngunit, sa puntong ito, walang silbi ang pagsisisi. Ngayon, kailangan nating kumilos. Ano ang gagawin natin? Tanong ko ng kalmado na ang boses. Gusto nila ang ari-arian mo. Gusto ka nilang iwan na walang-wala. Ngumiti si Arturo ng may tuso. Ibibigay natin sa kanila ang gusto nila, ngunit sa ating sariling paraan. At ganoon namin binuo ang isang plano ng counter-attack, isang napakabilis na legal na bitag. Ang plano ay tinawag na The Perfect Delivery, at binubuo ng 2 hakbang na nakatuon sa 2 pinakamalaking asset na pinapangarap ng pamilya ni Javier, ang chalet, at ang kumpanya ng impulso kreatibo. Ang unang bitag ay nakatuon sa chalet. Siningil ni Arturo. Bagaman ikaw ang nagbayad ng lahat, ang lupa at ang konstruksyon, legal na pag-aari ninyong dalawa. Kung maghihiwalay kayo, kailangan mong ibigay sa kanya ang kalahati. Hindi natin ito papayagan. Ang plano ay hikayatin si Javier, na ilipat ang ari-arian sa isang bagong legal na entidad, isang family holding company, isang komplikadong financial tool, na alam kong hindi maiintindihan ng isang taong may limitadong kaalaman tulad ni Javier. Umuwi ako, at muli akong umarte. Kinausap ko si Javier ng may malalim na pag-aalala. Honey, nitong mga nakaraang araw, naririnig ko na mahina ang ekonomiya. Maraming kumpanya ang nalulugi, at ang mga direktor ay sinasagot gamit ang kanilang personal na ari-arian. Labis akong nag-aalala. Lumalago ang iyong kumpanya, ngunit lumalaki rin ang mga panganib. Kung may mangyaring masama, ang ating bahay, ang bunga ng ating pagsisikap, ay maaaring maapektuhan. Ang aking mga lohikal na salita at ang pag-apela sa takot ng isang taong hindi palaging naglalaro ng patas sa negosyo ay nagpakaba sa kanya. At ano ang magagawa natin? Mayroon akong ideya, sabi ko. Pinayuhan ako ng isang kaibigang abogado
na lumikha ng isang holding company. Ililipat natin ang pag-aari ng bahay sa kumpanyang iyon na magiging isang independenteng legal na entidad at protektado ng batas. Sa gayon, anumang mangyari sa kumpanya, walang sinuman ang makakagalaw sa ating bahay. Ito ay ligtas para sa ating mga magiging anak. Ganap na kumbinsido siya sa ideya na protektahan ang kanyang ari-arian. Hindi niya alam na sa mga batas ng kumpanyang iyon na isinulat ni Arturo ay may isang nakatagong at tumpak na probisyon. Ang nag-iisang administrador na may ganap na kapangyarihan sa lahat ng ari-arian ng kumpanya ay ang nagtatag nito, si Isabel de la Vega. Maligaya siyang lumagda sa lahat ng papeles. Ibinigay sa akin ang ganap na kontrol sa kanyang pinakamahalagang ari-arian nang hindi niya nalalaman. Ang ikalawang bitag ay nakatuon sa impulso kreatibo, ang huling dagok. Sinabi ko kay Javier, nakikita ko na mas lalo kang nagiging abala, walang oras para sa pamilya. Paano kung ilagay mo ang lahat ng shares ng kumpanya sa pangalan ko? Ako ang mamamahala sa legal at burokratikong bahagi upang makapag-focus ka sa pamamahala. Pagkatapos ng lahat, ang kumpanya ay sa ating dalawa. Sa pagkakataong ito, nag-alinlangan siya. Ang kumpanya ay kanyang likha, ang kanyang simbolo ng kapangyarihan, ngunit binigyan ko siya ng isang hindi matatawarang dahilan. Tingnan mo, ako ay isang financial investor. Kung ang kumpanya ay nasa pangalan ko at may reputasyon ko, mas madali itong makakuha ng kapital at makipagtulungan sa malalaking kasosyo. At idinagdag ko ng may pag-unawa. Bukod pa rito, gusto kong ibahagi sa iyo ang pasanin. Ayaw kong maging isang babae lang sa likod. Ang kasakiman at kayabangan ay muling nanalo. Inakala niya na kahit nasa pangalan ko ang kumpanya, mananatili siyang CEO, ang may hawak ng tunay na kapangyarihan. Hindi siya nag-alinlangan na lagdaan ang paglilipat ng lahat ng shares. Hindi niya alam na sa sandaling iyon ay opisyal na siyang naging empleyado ng kanyang sariling asawa. Parehong perpektong nakalagay ang mga bitag. Hawak ko ang lahat ng kanyang ari-arian, mula sa bahay hanggang sa kanyang karera. Legal na siya ay isang lalaking walang-wala, ngunit hindi niya ito alam. Patuloy pa rin siyang nagmamayabang. Nangangarap ng kanyang bagong buhay kasama ang kanyang kabit. Bilang niya ang mga araw, para paalisin ako sa bahay. Hindi niya alam na siya ang malapit ng umalis. Nang hawak ko na ang lahat ng legal na tali para gapusin si Javier, alam kong oras na para dalhin ang aking palabas sa huling yugto. Ngunit hindi ako ang gagawa ng unang hakbang. Hahayaan ko siya, sa kanyang kayabangan at kawalan ng alam, na durugin ang entablado gamit ang sarili niyang mga kamay. Nagsimula akong baguhin ang aking saloobin. Tumigil ako sa pagiging masunurin at pasensyosong asawa. Nagsimula akong magpakita ng selos, kontrolado. Lagi ko siyang tinatawagan para alamin kung nasaan siya, kung ano ang ginagawa niya. Nagrereklamo ako na huli siya. Ipinapakita ko ang aking pagkadismaya kapag binabanggit niya ang kanyang sekretarya, si Elena. Gumanap ako bilang isang asawang nasa bingit ng pagbagsak, isang selosa at pagod na babae. Ang aking saloobin ang perpektong dahilan na hinahanap ni Javier. Hindi na niya kailangang mag-imbento ng mga dahilan para makipag-away. Ako mismo ang nagbibigay sa kanya ng mga ito. Naging mas madalas ang mga away sa bahay. Ang aking biyenan at hipag, syempre, ay laging nasa panig niya. Kontrolin mo ang asawa mo, anak, sigaw ni Pilar. Araw-araw ay mas lalo siyang hindi matiis. Bukod sa pinapakain lang siya, hindi niya alam ang kanyang lugar. Tama, kapatid, dagdag ni Sofia. Ang hipag ay parang isang halimaw. Kung hindi mo siya papakitaan ng kanyang lugar, siya ang magpapatakbo. Magkasama silang lumikha ng presyon na nagpakulong sa akin sa papel ng isang kahindik-hindik at hindi na maililigtas na asawa. At dumating ang araw na matagal ko nang hinihintay. Inihagis ni Javier sa mesa ang isang aplikasyon para sa diborsyo na nilagdaan na. Wala na ang bakas ng peking pagkakasala. Tanging isang malupit na determinasyon. Hindi na kita matiis. Isabel, magdiborsyo na tayo, sabi niya nang may malamig na boses. Pagod na ako sa iyong selos at kontrol. Ang kasal na ito ay impyerno. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nagmakaawa. Tulad ng inaasahan niya. Nananatili akong nakaupo, pinapayagan ang mga luha na dumaloy sa aking pisngi. Gumanap ako bilang isang babaeng nabigla, labis na nasaktan, ngunit sa huli ay tinatanggap ang katotohanan. Napagpasyahan mo na? Tanong ko ng may sirang boses. Napagpasyahan, sagot niya ng walang pag-aalinlangan,
at dumiretso sa pangunahing paksa, ang ari-arian. Alam mo na ako lang ang nagtayo ng kumpanya. Ang bahay na ito, ang mga kotse, lahat ay pag-aari ng kumpanya. Nabuhay ka ng marangya dito sa loob ng maraming taon. Sapat na, hindi kita pababayaan. Bibigyan kita ng halaga ng pera, bilang kabayaran sa iyong kabataan. Pupunta tayo sa korte, at aayusin ang lahat kaagad. Hindi ako nakipagtalo. Tumango ako sa pagkamangha ng buong pamilya niya. Hindi sila makapaniwala na tatanggapin kong umalis, nang walang-wala ng ganoon kadali. Naghanda sila para sa isang mahabang legal na labanan. Ang aking pagsuko ay lalo silang nagpataas ng kanilang kayabangan. Mas lalo silang naniwala na ako ay isang tanga at walang alam sa batas. Sa araw ng paglilitis, perpekto kong ginampanan ang aking huling papel. Nakasuot ako ng simpleng damit. Ang mukha ay payat, ang mga mata ay namaga sa sobrang pag-iyak. Umupo ako sa bangko ng akusado na nanginginig, mukhang kaawa-awa. Sa kabilang banda, si Javier, Sofia, at Pilar ay nakasuot ng kanilang pinakamagandang damit na may mga mukha na hindi nagtatago ng kanilang tagumpay. Wala sila sa isang diborsyo, kundi sa isang seremonya ng koronasyon. Sa korte, ang abogado ni Javier ay naglahad ng kanyang mga argumento ng may husay. Nagpakita siya ng mga ebidensya na ang impulso kreatibo ay isang pribadong ari-arian ni Javier na itinatag bago ang kasal. Nagpakita siya na ang chalet at ang mga kotse ay pag-aari ng kumpanya. Inargumento niya na ako, sa panahon ng kasal, ay isa lamang may bahay na walang makabuluhang kontribusyon sa karaniwang ari-arian at sa makatuwid ay walang karapat-dapat. Hindi ako sumagot. Si Arturo, na kumikilos bilang aking abogado, ay nagpakita ng mahihinang argumento at mabilis na sumuko. Umiyak ako. Nagmakaawa ako sa hukom para sa kaunting awa, kaunting pera para makapagsimula ulit. Ngunit, syempre, sa harap ng hindi matatawarang ebidensya ng kakabilang partido, walang silbi ang aking mga pakiusap. Nagtapos ang paglilitis ng may desisyong hindi matatawaran para kay Javier. Nakuha niya ang lahat. Wala akong nakuha. Sa sandaling nagbigay ng hatol ang hukom, nakita ko ang ngiting tagumpay sa labi ni Javier, Sofia, at Pilar. Tiningnan nila ako ng may pagmamataas na parang tumitingin sa isang kaawa-awang talunan. Hindi nila alam na ang mismong hatol na iyon, ang mismong kayabangan na iyon ang huli at pinakaperpektong bitag na inilatag ko, at sila ay pumasok dito ng walang anumang pagdududa. Ang martilyo ng hukom ay umalingaw-ngaw pa rin sa aking isip. Isang tuyo na tunog, ngunit para sa pamilya ni Javier, ito ay kasing tamis ng isang simponya ng tagumpay. Lumabas sila ng korte na may anyo ng mga hari, nakalalabas lang nananakop ng isang kaharian. Si Pilar at Sofia ay magkasama sa tabi ni Javier, nagtatawanan at nagkukuwentuhan ng masigla. Hindi nila ako binigyan ng kahit isang tingin. Ako, ang asawa, at dating hipag na naglalakad ng mag-isa sa likod. Masyado silang abala sa pagpaplano ng selebrasyon ng gabing iyon. Nagtatalo kung paano nila ire-redecorate ang chalet, at nangangarap ng isang maliwanag na kinabukasan na naghihintay sa kanila kapag opisyal na dalhin ni Javier ang kanyang kabit sa bahay. Ganap silang nababalot sa ilusyon ng isang ganap na tagumpay. Hindi nila alam na sa sandaling lumabas sila sa mga pintuan ng korte, isang legal at pinansyal na bagyo ang kumalat. Isang bagyo na wawasak sa lahat ng kanilang kagalakan at mga ilusyon. Ang aking pagganap sa korte ay natapos na. At ang kanilang pagganap, ang kanilang pagbagsak, ay nagsisimula pa lamang. Pagbalik sa chalet, wala akong ginawa. Tahimik akong umupo, nagtimpla ng isang tasa ng tsaa at naghintay. Alam kong hindi ako maghihintay ng matagal. At ganoon nga ang nangyari. Humigit kumulang isang oras pagkatapos, bago matapos ang aking tsaa, isang matalim na sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa opisina ni Sofia sa ikalawang palapag. Ano ba ito? Tumakbo si Sofia palabas ng kanyang kwarto, na may mukha na putlang-putla, hawak ang kanyang telepono, na nanginginig ang mga kamay. Bumaba siya ng hagdan na natatakot at nagpapanik. Nanay, Javier, may nangyari. Si Pilar at Javier ay nasa sala, masayang nanonood ng isang fashion show. Nagulat sila nang marinig ang sigaw ni Sofia. Anong nangyayari? Mukha kang nakakita ng multo. Unggol ni Pilar. Ang email ko, bulong ni Sofia, hindi makapagsalita. Inabot niya ang telepono sa kanyang kapatid. Kumunot ang noo ni Javier, kinuha ang telepono, at nagbago rin ang kulay ng kanyang mukha. Sa screen,
Isang opisyal na email mula sa Human Resources Department ng parent group, isang conglomerate na kilala lang nila bilang pangunahing kasosyo ng Impulso Kreatibo. Ang paksa, sa kulay pulang font, ay nagsasabing Urgent Termination Decision. Ang nilalaman ay maikli at malamig. Batay sa mga resulta ng internal investigation, nagpa siya ang Board of Directors na tapusin ang employment contract ni Miss Sofia Moreno, Marketing Director, na may agarang bisa. Mga dahilan: kawalan ng kakayahan, paglabag sa mga kinakailangan ng posisyon, at malubhang paglabag sa Code of Conduct ng kumpanya na nakakaapekto sa reputasyon ng grupo. Pagpapaalis? Napatulala si Pilar. Bakit? Ano ang ginawa ni Sofia na mali? Javier, ikaw ang CEO. Kailangan mong magsalita. Naguluhan din si Javier at nagalit. Wala siyang naiintindihan. Paano makagawa ng desisyon ang parent group na tanggalin ang isang senior executive ng isang subsidiary nang biglaan at nang walang konsultasyon? Tatawagan ko at lilinawin ko ito. Kinuha niya ang kanyang telepono at dinayal ang numero ng vice-presidente ng grupo, na dating tinatawag niyang kapatid sa puso. Matagal na nagring ang telepono, ngunit walang sumagot. Tinawagan niya ang Human Resources Director. Sa pagkakataong ito, may sumagot, ngunit sinabi lang sa kanya ng may malamig at malayo na boses, Mr. Moreno. Ito ay isang direktang desisyon mula sa presidente. Kami lang ang nagpapatupad nito. Para sa anumang katanungan, mangyaring magpadala ng email sa office ng Board of Directors. Ang presidente, ang misteryosong presidente na walang nakakita sa subsidiary, bakit siya gagawa ng ganoong desisyon? Habang nababalot ang pamilya sa kanilang unang pag-atake ng panic, isa pang bangungot ang kumatok sa pintuan. Tumunog ang doorbell. Binuksan na ng katulong ang pinto, at ang pumasok ay hindi basta-bastang bisita. Ito ay isang lalaking nakasuot ng madilim na suit, na sinundan ng dalawang iba pa, na mukhang napaka-propesyonal. Magandang hapon, sabi ng lalaki ng may magalang ngunit walang emosyong boses. Ako si Abogado Arturo Robles, kinatawan ng bagong may-ari ng chalet na ito. Narito ako upang ipaalam sa inyo na ayon sa notarized na kontrata ng bentahan, mayroon kayong 24 oras upang kunin ang inyong personal na gamit at ibigay ang ari-arian sa aking kliyente. Ano? Ibenta ang bahay? Sabay-sabay na sumigaw ang tatlo ng may takot. Sino ang nagbenta ng bahay? Bahay namin ito. Sigaw ni Pilar. Inilagay lang ni Abogado Robles ang isang folder sa mesa. Pakitingnan. Ito ay isang kopya ng kontrata ng bentahan na may lagda ng nagbenta. Si Miss Isabel de la Vega at ng aking kliyente ang bumibili. Ang lahat ng legal na proseso ay kumpleto na. Lumapit si Javier sa folder at binuksan ito nang nanginginig ang mga kamay. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang pangalan ko, ang aking pirma, at ang selyo ng holding company na siya mismo ang lumagda. Niloko siya. Naibenta niya ang sarili niyang bahay nang hindi niya nalalaman. Isabel, ikaw. Unggol niya na bumaling upang hanapin ako, ngunit wala na ako doon. Tahimik akong umakyat sa ikalawang palapag. Mula sa balkonahe, pinagmamasdan ko ang magulong eksena sa ibaba at ngumiti. Ang pagkapanik sa chalet ay umabot sa sukdulan. Ang balita ng pagpapaalis sa trabaho at pagpapaalis sa bahay, na dumating ng sabay, ay bumagsak na parang 2 timba ng malamig na tubig sa kayabangan at pantasya ng pamilya ni Javier. Ganap na nawala ang kanilang composure. Imposible. Isa itong pagkakamali. Patuloy na sumisigaw si Pilar. Itinuturo si Abogado Robles. Kayo ay mga manloloko. Kayo ba ay nagkasundo sa malanding Isabel na iyan upang nakawin ang bahay namin? Idemanda ko kayo. Nananatili ang abogado na walang reaksyon. Sanay na siya sa ganoong mga reaksyon. Madam, kung mayroon kayong reklamo, maaari kayong dumulog sa korte ngayon, mangyaring makipagtulungan. Kung sa loob ng 24 oras ay hindi pa kayo umalis, mapipilitan kaming humingi ng interbensyon mula sa mga autoridad. Si Javier, pagkatapos ng unang pagkabigla, ay nakabawi ng kaunting kanyang pagkalkula. Alam niyang walang silbi ang pagsigaw. Kailangan niyang hanapin ang responsable sa lahat ng ito. Nagsimula siyang tumawag, nang nagmamadali, isang numero, pagkatapos ng isa pa. Tinawagan niya ang mga miyembro ng Board of Directors, na kanyang sinuhulan ng mga hapunan at malalaking sobre. Ngunit ang nakukuha lang niya, ay walang katapusang ringtone, o malamig at hindi diretsyong sagot. Pasensya na, nasa meeting ako. Wala akong alam tungkol sa bagay na ito.
Walang gustong makipag-ugnayan sa kanya. Siya ay naging isang lumulubog na barko, at ang matatalinong daga ang unang tumatalon. Bakit? Bakit? Bulong niya sa sarili. Hinihila ang kanyang buhok. Hindi niya ito maintindihan. Nasa kontrol niya ang lahat. Natalo ako ng husto sa korte. Sino ang may kapangyarihan na baliktarin ang lahat sa isang hapon lang? Sino ang makapagpapababa sa buong board of directors? Sino ang makakabili ng chalet ng ganoon kabilis at tahimik? Tumingin siya sa balkonahe ng ikalawang palapag, kung saan ako nakatayo. Puno ng galit ang kanyang mga mata, at isang malabong takot. Nagsisimula siyang mapagtanto na ang kanyang probinsyang asawa ay hindi ganoon kasimple tulad ng inaakala niya. Sa sandaling iyon ng matinding tensyon, isang itim na Rolls-Royce Phantom na may karangyaan na tila mula sa ibang mundo, ang dahan-dahang pumasok sa gate at huminto sa harap ng pangunahing entrada. Bumukas ang pinto at bumaba ang isang lalaking nasa edad na may suot na Savile Row suit at salamin. Sinundan siya ng dalawang matangkad at malaking bodyguard. Siya si Mr. Ramos, ang bagong may-ari ng chalet, at isa sa pinakamalapit na kasosyo ng aking ama. Nilampasan niya ang pamilya ni Javier, na parang wala sila. Tumingala siya sa akin sa balkonahe, ngumiti, at bahagyang tumango. Pagkatapos ay lumapit siya sa kanyang abogado. Arturo, paano ang mga proseso? Wala akong masyadong oras. Gusto ko ang bahay ngayon din, para makapagsimula na ang aking mga arkitekto sa pag-renovate ng basurahan na ito. Ang kanyang mga salita, bagaman mahinahon, ay parang isang sampal sa mukha ng pamilya ni Javier. Basurahan, ganoon ang tawag niya sa bahay, na labis nilang ipinagmamalaki. Mr. Ramos, tumatanggi ang mga dating may-ari na umalis, sagot ng abogado. Kumunot ang noo ni Mr. Ramos, naiinis. Oo, hayaan ng seguridad na ang bahala. Palayasin sila. Itapon ang kanilang mga gamit sa kalsada. Magpapadala ako ng isang tao para maglinis. Ang utos ay malinaw. Ang seguridad ng subdivision at ang mga bodyguard ni Mr. Ramos ay kumilos. Mga Ginoo, mangyaring lumabas o mapipilitan kaming gumamit ng puwersa. Paano kayo naglakas loob? Sigaw ni Pilar, pilit na sumugod sa kanila. Ngunit pinigilan siya ng isang security agent. Wala nang magawa si Javier at Sofia. Pinalabas sila sa bahay, sa pinakakahiyahiyang paraan. Ang kanilang mga gamit, mula sa branded na damit hanggang sa mga flat-screen TV, ay isinilid sa itim na basurahan ng mga bagong empleyado ni Mr. Ramos at walang awa na itinapon sa kalye. Isang tunay na tambakan. Nakatayo ang tatlo sa bangketa, desolado, habang pinapanood kung paano sinakop ang kanilang bahay. Kung paano tinatrato ang kanilang mga ari-arian na parang basura. Nananahan sila sa parehong gamot na gusto nilang ibigay sa akin, ngunit ang bangungot ay hindi pa tapos. Sa sandaling iyon, dumating ang aking assistant, si Sergio. Hindi siya nag-iisa. Dumating siya upang ipatupad ang natitirang hatol. Ang kanyang pagdating, na may walang bahid na itim na suit at walang emosyong mukha, ay ang senyales na nagpapatuloy ang drama. Bumaba siya mula sa isang itim na Audi ng grupo, binabaliwala ang kaguluhan sa kalye. Dumiretso siya sa akin, na bumaba na mula sa balkonahe, at yumuko ng may paggalang. Presidente, lahat ay naipatupad ayon sa inyong mga tagubilin. Ang salitang presidente ay umalingaw-ngaw muli. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi bilang isang pagdududa, kundi bilang ang huling kumpirmasyon. Ang martilyo na sumira sa huling pag-asa ng pamilya ni Javier. Narinig nilang lahat. Ang kanilang mga mukha ay nagbago mula sa pagkabigla tungo sa ganap na takot, sa isang huli at masakit na pag-unawa. Sa wakas, naintindihan nila, ang probinsya ng asawa na kanilang niyurakan ay ang misteryosong presidente, ang taong may ganap na kapangyarihan sa kumpanya at sa kanilang mga karera. Ang 7 taon ng kasal, ang mabilis na pag-angat ni Javier, ang marangyang buhay ng buong pamilya, lahat ay regalo, isang konsesyon, mula sa taong pinakakinasusuklaman nila. At ngayon na ipinagtaksil nila ang kabutihang iyon, ang regalo ay kinuha sa kanila ng walang awa. Presidente. Nanginginig ang boses ni Javier habang lumalapit sa akin. Tiningnan niya ako, hindi na nang may kayabangan o galit, kundi nang may pagmamakaawa at matinding takot. Isabel, ikaw ba si? Oo. Pinutol ko siya ng may malamig na boses. Ako si Isabel de la Vega, ang major shareholder at founder sa likod ng investment fund na nagpopondo sa iyong kumpanya. Para maintindihan mo,
Ako ang iyong amo, ang sa iyong ama, at sa iyong kapatid. Ang katotohanan, hubad at brutal, ay lumuhod sa aking paanan ng walang dangal. Isabel, nagmamakaawa ako. Alam kong nagkamali ako. Ako ay isang miserable, isang walang hiya. Patawarin mo ako at ang aking pamilya. Sa pagkakataong ito lang, gagawin ko ang lahat. Iiwan ko siya. Magsisimula tayo muli. Kumapit siya sa aking palda, umiiyak. Si Pilar at Sofia ay tumakbo, upang lumuhod sa tabi niya. Isabelita, manugang, patawarin mo ako. Ako ay isang matandang tanga. Hipag, patawad. Ako ay isang immature. Patawarin mo ako. Ang kanilang kaawa-awang pag-arte ay hindi na makapagpapagalaw sa aking pusong bato. Patawad? Tumawa ako ng mapait. Naisip ba ninyo ang salitang iyon nang hinahamak ninyo ako? Nang pinalalayas ninyo ako sa bahay, nang nakipagsabwatan kayo upang nakawin ako. Huli na ang lahat. Dahan-dahan kong inalis ang aking binti. Sergio. Bumaling ako sa aking assistant. Asikasuhin mo na ang iba pa. Tumango si Sergio at kinawayan ng seguridad. Lumapit sila at pinatayo sila. Mga Ginoo, sabi ni Sergio, propesyonal, ngunit walang awa. Ayon sa order ng pagbawi ng ari-arian ng kumpanya, kailangan ninyong ibigay ang lahat ng ari-arian ng kumpanya, kasama na ang kotse na ginagamit ni Mr. Moreno at lahat ng credit cards, telepono, at corporate computers. Naganap ang huling paghuhubad sa gitna ng kalsada. Kinuha nila ang branded na wallet ni Javier na puno ng platinum cards. Hiningi nila na alisin niya ang kanyang Rolex watch, ang Hermes bag ni Pilar, ang Virtu phone ni Sofia. Lahat ng simbolo ng yaman na labis nilang ipinagyayabang ay kinumpiska. Hinubaran sila hindi lang ng kanilang mga ari-arian, kundi pati na rin ng kanilang dangal. Sa huli, ang natira na lang sa kanila ay ang damit na suot nila at kaunting pera. Mukha silang tunay na mga pulubi. Ngayon, mangyaring umalis na kayo sa lugar, sabi ni Sergio bilang huling hatol. Hindi na sila naglakas loob na magsalita pa. Umalis sila ng nakayuko, nagtutulungan sa kanilang pagdurusa. Saan sila nagpunta? Hindi ko alam. Hindi rin ako nagmamalasakit. Ang kanilang buhay, mula noon, ay wala nang kinalaman sa akin. Nakita ko silang lumayo, ang kanilang baluktot na mga silweta, nang walang naramdamang kasiyahan, tanging isang malalim na pagod, at isang malawak na kawalan. Natapos ang isang labanan, bumaba ang telon ng isang dula, ngunit ang mga sugat na iniwan nito ay matagal na gagaling. Pagkatapos ng kahiyahiyang pagpapaalis mula sa chalet, nagsisimula pa lang ang bangungot ng pamilya ni Javier. Ang pagtanggal sa kanila ng kanilang mga ari-arian at posisyon ay ang unang hakbang pa lamang, isang parusa sa material at sa pride. Ngunit ang pinsala na kanilang ginawa sa kumpanya, ang mga ilegalidad na kanilang ginawa sa loob ng maraming taon, ay hindi maaaring hindi parusahan. Hindi na ito personal na paghihiganti. Ito ay usapin ng katarungan. Hindi lang ako gusto na maranasan nila ang pagkawala. Gusto ko na harapin nila ang walang awa na paghatol ng batas. Gusto ko na maintindihan nila na walang krimen ang mananatiling nakatago magpakailanman. Kaagad kong ipinatawag ang isang emergency meeting sa aking pinagkakatiwalaang legal at financial team na pinamumunuan ni na Arturo at Sergio. Sa malamig na conference room, ibinigay ko ang aking huling utos sa digmaang ito. Gusto ko ng kumpletong audit. Utos ko ng may matatag at malamig na boses. Suriin ang lahat ng libro, lahat ng proyekto ng Impulso Kreatibo, sa loob ng huling 3 taon, mula nang hirangin si Javier, bilang CEO. Gusto kong malaman kung paano ginastos ang bawat sentimo. Isang team ng mga pinakamahuhusay na financial experts at auditors, ang nagtrabaho araw at gabi. Ang kanilang natuklasan ay mas masahol pa sa aking inakala. Si Javier at ang kanyang pamilya ay hindi lamang inkompetenteng parasito. Sila ay isang kriminal na organisasyon. Isang pugita na nagpakalat ng mga sakim nitong galamay sa buong kumpanya. Sistematikong ninanakawan ito. Ang final report na daan-daang pahina ay nagdetalye ng bawat pandaraya, bawat maruming daloy ng pera. Naramdaman ko ang pagkasuklam. Si Javier, sa kapangyarihang ibinigay ko sa kanya, ay gumawa ng isang network ng korupsyon. Nagbibigay siya ng mga kontrata sa mga phantom company ng kanyang mga kaibigan, na may mga presyong 3 o 4 na beses na mas mataas kaysa sa tunay na halaga nito. Ang pagkakaiba, syempre, ay bumabalik sa kanya sa anyo ng cash, luxury trips, o mamahaling kotse. Si Sofia, bilang marketing director,
ay nag-aaproba ng milyon-milyong budget para sa mga kampanya ng advertising na hindi umiiral, nag-uupahan ng mga ahensya ng komunikasyon na nilikha ng kanyang sariling boyfriend upang ilihis ang mga pondo. Sa pera na iyon, nabuhay sila ng isang marangyang buhay sa social media, habang ang mga empleyado ay nagpupumilit sa kakarampot na suweldo. Maging si Pilar, isang may bahay na walang karanasan, ay ginamit ang kanyang titulo bilang ina ng CEO upang puwersahin ang mga departamento na kumuha ng kanyang mga kamag-anak para sa mga serbisyo ng catering o landscaping sa napakataas na presyo at may napakapangit na kalidad. Ginawa nilang isang cake ang kumpanya kung saan bawat miyembro ng pamilya ay kukuha ng isang hiwa. Ang kabuuang pinsala ay umabot sa halos 10 milyong euro. Isang halaga na magpapabagsak sa anumang kumpanya kung walang suporta mula sa parent group. Hawak ang ulat. Hindi na ako nakaramdam ng galit. Tanging isang malalim na paghamak sa kanilang walang limitasyong kasakiman. Hindi lang ako ang kanilang pinagtaksilan, kundi pati na rin ang daan-daang empleyado at shareholders. Hindi sila karapat-dapat sa anumang awa. Hindi ko ito inayos sa loob. Nagpasya akong ilantad ang lahat. Nagpatawag ako ng press conference at inilathala ang mga resulta ng investigasyon. Gusto kong ilantad sila sa publiko, hindi para sa paghihiganti, kundi para maibalik ang katarungan at magpadala ng mensahe sa lahat ng gustong yumaman sa gastos ng pawis ng iba. Kaagad pagkatapos, bilang pangunahing shareholder at apektadong partido, nilagdaan ko ang isang kriminal na reklamo laban sa buong pamilya ni Javier para sa maling paggamit ng pondo at mapanlinlang na pamamahala. Ang braso ng batas, ang huling tourniquet, ay nagsara sa kanila. Checkmate. At sa pagkakataong ito, walang awa. Ang aking reklamo, na sinuportahan ng isang hukbo ng mga abogado at hindi matatawarang ebidensya, ay nagdulot ng media earthquake. Ang kaso ng korupsyon sa Impulso Creativo, dahil sa likas nitong pamilyar at sa tindi ng pandaraya, ay agad na pinroseso. Ang paglilitis ay naging isang pampublikong entablado, kung saan inilantad ang lahat ng kabulukan ng isang pamilya na inakala nilang hindi matitinag. Nagpasya akong dumalo sa lahat ng sesyon, hindi bilang isang biktima, kundi bilang ang nag-aakusa. Gusto kong harapin nila ako, ang mga kahihinatnan ng kanilang mga gawa. Sa araw ng paglilitis, siksikan ang paligid ng korte sa mga mamamahayag. Pumasok ako na mataas ang noo, nakasuot ng puting suit, na nagpapahayag ng kapangyarihan. Sa loob, sa bangko ng mga akusado, ang pamilya ni Javier ay mukhang kaawa-awa. Nakasuot sila ng mga uniforme ng bilangguan, payat, at may eyebags. Ang aking mga abogado ay nagpresenta ng isang napakalakas na kaso. Bawat ebidensya, mula sa mga pekeng kontrata at mga bank statement na nagpapatunay ng suhol, hanggang sa mga recording ng kanilang mga usapan, ay sumira sa anumang pagtatanggol. Ang rurok ay ang aking pahayag. Nang tanungin ako ng abogado ng depensa, nang may layuning mang-provoke kung ang lahat ng ito ay personal na paghihiganti, dahil sa diborsyo, kalmado kong sinagot, "Sir, oo, labis akong nagdusa nang ako ay ipinagtaksil. Ngunit ang aking mga aksyon ngayon ay hindi para ipaghiganti ang aking sarili, kundi para ipagkaloob ang katarungan sa daan-daang empleyado na pinagsamantalahan, sa mga shareholders na niloko, at higit sa lahat, upang linisin ang kapaligiran ng negosyo, at patunayan na walang sino man ang nakakataas sa batas." Ang aking mga salita ay nakatanggap ng tahimik na palakpakan mula sa mga dumalo. Ang aking papel ay ganap na nagbago. Ang paglilitis ay tumagal ng ilang araw, at ang pagbagsak ng pamilya ni Javier ay ganap. Kinailangan nilang aminin ang kanilang mga krimen. Nang umatras ang hukom upang mag-deliberate, pigil hininga ang korte. Ang martilyo ng hukom ay umalingaw-ngaw ng pinal at taimtim, na nagtapos sa palabas ng pamilya ni Javier at sa kanilang kalayaan. Ang hatol ay walang awa. Si Javier, bilang utak, ay hinatulan ng habambuhay na pagkakakulong para sa malubhang pagnanakaw ng pondo. Binayaran niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa kanyang pagtataksil at kasakiman. Nang marinig ang hatol, nanatili siyang walang kibo na nakatingin sa malayo. Si Sofia, bilang kasabwat, ay nakatanggap ng sentensyang 18 taon sa bilangguan. Ang kanyang kinabukasan, na sinira ng kasakiman at inggit, ay nang dalhin siya palabas, tiningnan niya ako ng may matinding galit. Ang natitirang bahagi ng pamilya at mga kasabwat ay nakatanggap ng mga sentensya na mula 3 hanggang 10 taon. Walang nakatakas. Lahat ng kanilang ilegal na ari-arian ay kinumpiska upang bayaran ang pinsala.
Bumalik sila sa simula na walang-wala. May hatol sa likod nila, at isang hindi mabubura na kahihiyan. Si Pilar, ang nag-iisang hindi nakulong, ay nagdusa ng isang parusa, na marahil ay mas masahol pa. Nakita niya ang buong pamilya niya, na nakulong. Gumuho siya sa korte. Walang tirahan, walang pera, walang pamilya. Kinailangan niyang mamuhay sa limos ng malalayong kamag-anak, tinatiis ang paghamak ng mga dating humahanga sa kanya. Ang kabit ni Javier, nang malaman na siya ay habambuhay na nakulong at walang pera, ay nawala ng walang bakas. Tumakas kasama ang pera, at mga regalo na ibinigay niya. Ang banal na katarungan ay bumagsak sa kanilang lahat. Nagtanim sila ng hangin, at umani ng isang bagyo, na sumira sa kanilang pera, dangal, kalayaan, at kinabukasan. Lumabas ako ng korte sa isang maaraw na hapon, na may kakaibang kapayapaan sa kaluluwa. Lahat ng utang ay nabayaran na. Hindi na ako nakaramdam ng galit o kasiyahan. Tanging isang malalim na katahimikan, isang magulong kabanata ng aking buhay, ang nagsara ng magpakailanman. Hindi ko hinayaan na bulagin ako ng tagumpay. Sa halip, ito ay naging isang mas malaking responsibilidad. Bumalik ako sa kumpanya ng Impulso Kreatibo, na nilinis na, ay pinalitan ng pangalan bilang La Vega Group. Hindi ako naghanap ng labis na paglago, kundi nagtayo ng isang kumpanya na may kaluluwa, kung saan ang talento ay pinahahalagahan, at ang integridad ay isang haligi. Nagsimula akong makilahok sa mga gawaing pangkawang-gawa, lalo na sa pagtulong sa mga babaeng negosyante sa mahihirap na sitwasyon. Gusto kong gamitin ang aking kwento, at mga mapagkukunan, upang walang babae ang makaranas ng isang trahedya tulad ng sa akin. Ang aking buhay ay abala, ngunit puno ng kahulugan. Hindi ko na kailangan ng isang lalaki na aasahan. Ako mismo ang naging sarili kong bundok. 5 taon na ang nakalipas mula sa paglilitis na iyon. Sapat na ang panahon para gumaling ang mga sugat at mamukadkad ang isang bagong buhay. Ang buhay ko ngayon ay isang canvas ng makukulay na kulay, kapayapaan, tagumpay, at isang sapat na kaligayahan. Ang La Vega Group ay naging isang referensya sa sustainable business na nakatuon sa green technology, edukasyon, at kalusugan. Napatunayan ko na posible ang tagumpay nang hindi isinasakripisyo ang konsensya. Hindi na ako nagtatago. Ako ay isang impluwensyal na negosyante, ngunit ginagamit ko ang aking boses upang magbigay inspirasyon sa ibang mga babae. Ang foundation na aking itinatag ay naging isang haligi para sa daan-daang babaeng negosyante sa buong bansa. Tumigil ako sa paghahanap ng pag-ibig. Natuto akong mahalin ang aking sarili. Ngunit marahil, kapag huminto ka sa paghahanap, mahahanap ka ng kaligayahan. Sa isang business trip sa Japan para sa isang kumperensya tungkol sa sustainable investment, nakilala ko siya. Kenta ang pangalan niya, isang Japanese architect na may mabait na ngiti at malalim na kaluluwa. Nagkita kami sa isang Senen Garden sa Kyoto. Nag-usap kami ng natural tungkol sa ganda ng dahon ng maple, tungkol sa kultura, sining, at ang filosofiya. Nang wabi ay sabi, hindi niya alam kung sino ako. Para sa kanya, ako ay isang Spanish woman na may magkaparehong kaluluwa. Dumating muli ang pag-ibig, ngunit sa pagkakataong ito ay isang banayad at tahimik na agos na nagbigay buhay sa aking kaluluwa. Minahal niya ang taong ako, kasama ang aking mga pilat at ang aking nakaraan. Nang ikinuwento ko sa kanya ang aking kwento, hindi niya ako hinusgahan. Kinuha lang niya ang aking kamay at sinabi, "Napakalakas mo. Lubos kitang hinahangaan at iginagalang." Sa tabi niya, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, natapos ko na ang pagiging malakas. Nagawa kong maging ako lang. Siya ang aking kanlungan. Pagkaraan ng 1 taon, nagpakasal kami. Isang pribado at mainit na seremonya sa isang sinaunang templo sa Kyoto. Umiyak ako, ngunit luha iyon ng kaligayahan at pasasalamat. Pinatunayan sa akin ng buhay na kapag nagsara ang isang pinto, bubukas ang isa pang mas mahusay. Pagkatapos ng bagyo, hindi lang sumisikat ang araw, kundi lumalabas din ang bahaghari. Ang bagyo ay nasa likod na. Ang nakaraan ay isang mamahaling aral tungkol sa halaga ng kalayaan at pagpapahalaga sa sarili. Ang aking kasalukuyan at kinabukasan ay ang kahangahangang lalaki na nasa tabi ko. Ang makabuluhang mga proyekto na aking pinamumunuan at ang kapayapaan sa loob na aking natagpuan. Mayroon kaming isang napakagandang anak na may dugong Espanyol at Hapon. Pinangalanan namin siyang Alva, na nagnanais na ang kanyang buhay ay maging isang tahimik na bukang liwayway nang walang mga bagyo na aking naranasan.
Patuloy kong pinapatakbo ang aking grupo. Ngunit natuto akong balansehin. Ang pamilya ngayon ang aking prioridad. Ang aking ligtas na kanlungan. Minsan, habang pinapanood ko ang aking anak, na naglalaro sa hardin na dinisenyo ni Kenta at nararamdaman ang kanyang mainit na yakap sa likod, nagpapasalamat ako sa buhay. Maging sa nakaraang mga bagyo. Dahil kung wala ang mga araw na iyon ng ulan, hindi ko kailanman matututunan na pahalagahan ang ganda ng isang maaraw at tahimik na araw tulad ngayon. Ang tunay na kaligayahan ay hindi isang buhay na walang bagyo. Ito ay pagkatapos na pagdaanan ang mga ito. Magkaroon ng kamay na hahawakan at isang bahay na babalikan. At ako, si Isabel, ay napakapalad na natagpuan ito. Isang ganap at kumpletong kaligayahan. Mga minamahal na tagapakinig, dito nagtatapos ang isa pang paglalakbay. Isang kwento na puno ng damdamin, na nagdala sa atin mula sa pagkamuhi tungo sa matamis na kasiyahan. Ang sandaling iyon ng si Isabel, matapos ang kahihiyan, ay kinuha ang kanyang telepono at nagbigay ng hatol ng kapangyarihan, ay tiyak na nagbigay sa atin ng malaking kasiyahan. Ngunit higit pa sa paghihiganti, ano ang natitira sa atin? Ang kwentong ito ay nagtutulak sa atin na magnilay. Sa paglikha ng kwentong ito, ang aking pangunahing pag-aalala ay hindi ang lumikha ng isang kahanga-hangang twist sa plot, kundi ang maghatid ng malalim na aral tungkol sa buhay. Ang halaga ng isang kwento ay nasa kakayahan nitong magbigay liwanag at magpagaling. Ang unang aral ay tungkol sa pagpapahalaga sa sarili at ang panganib ng pagkawala ng sarili dahil sa pag-ibig. Nagsimula ang trahedya ni Isabel nang ilagay niya ang kanyang sarili sa isang mahina na posisyon, labis na nagpakasakit, gumanap ng isang papel nang napakagaling na halos maubos siya. Ang tunay na pag-ibig ay hindi humihingi na isuko mo kung sino ka. Ang isang tunay na lalaki ay hindi nai-intimidate ng tagumpay ng kanyang kapareha. Ipinagmamalaki niya ito. Huwag maghanap ng isang taong magmamahal sa iyo dahil sa iyong kahinaan, kundi dahil sa iyong katalinuhan at lakas. Ang pangalawang aral ay huwag husgahan ang isang tao sa kanilang panlabas na anyo. Ang pamilya ni Javier ay isang halimbawa ng mucho ruido y pocas nueces, maraming ingay, kaunting nilalaman. Ginagamit nila ang karangyaan upang itago ang kanilang panloob na kawalan. Ang tunay na status ay hindi nakasalalay sa damit o kotse, kundi sa karakter, katalinuhan, at kabaitan. Matuto tayong tumingin ng higit pa sa ibabaw. At syempre, ang aral, tungkol sa kapangyarihan ng katalinuhan at katahimikan. Sa harap ng mga insulto, hindi sumigaw si Isabel. Nagmasid siya ng tahimik at pagkatapos ay kumilos, nang may isang mapagpasya na dagok. Sa maraming sitwasyon, ang pagiging kalmado at isang mahusay na binalak na counter-attack ay mas epektibo kaysa sa isang away na may sigawan. Sa wakas, ang pinakamahalagang mensahe ay ang kahulugan ng tunay na kaligayahan. Pagkatapos ng lahat, natagpuan ito ni Isabel hindi sa paghihiganti o sa kayamanan, kundi sa pagbibigay, sa pamumuhay ng isang buhay na may layunin, sa pagtulong sa iba. Ang kanyang kaligayahan ay hindi na nakasalalay sa iba, kundi sa kanyang sarili. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang maparusahan ang iyong kaaway, kundi ang makahanap ka ng kapayapaan at kaligayahan pagkatapos ng bagyo. Hindi hinayaan ni Isabel na ubusin siya ng puot. Ginamit niya ang kanyang sakit upang maging mas mahabagin. Iyan ang tunay na muling pagsilang. Salamat sa pakikinig hanggang sa huli. Nagtapos na ang kwento ni Isabel, ngunit ang kanyang mga aral ay mananatili. Anong detalye ang pinakamalakas na nagpatama sa inyo? Iwanan ang inyong mga reflection sa comments. Bawat opinyon ay mahalaga sa amin at sa aming komunidad. Huwag kalimutang i-like kung naramdaman ninyong makabuluhan ang kwentong ito. Ibahagi sa inyong mga mahal sa buhay. At syempre, mag-subscribe at i-activate ang mga notification upang patuloy nating maibahagi ang iba pang mga kwento ng buhay. Paalam! At hanggang sa susunod.